ayan. Malakas ba yung audio ko, mga viewers ko, subscriber ko, mga kababayan ko dyan? Malakas ba? Kung malakas, tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel. Randy Channel, paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel, Randy Channel. At hayaan nyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalong-lalo na yung mga OFW natin dyan sa abroad. Ingat po kayo lagi sa bawat trabaho na ginagawa ninyo. Para sa inyong pamilya. Okay? Itong upload ko ay patungkol to dun sa napad kong video upload. Napad kong video upload para kay Madeline. Yung isa sa mga scholar ni Pugong Biyahero. Wow! Na pinapag-aral dito sa Luzon, dito sa Laguna, Cavite, ganon. Diyan ko lang kung sa Laguna ba sa Cavite, ganon. Na pinapag-aral at masasabi nating umayaw at nagdesisyong umuwi na lang sa probinsya nila. Masasabi natin umayaw at siguro yung bata nalulungkot sa pamilya niya, parang ganon, di ba? Kasi nga naman mag-isa lang siya roon maliban sa mga nag-sponsor sa kanya, sa nagpapaaral sa kanya. Pero kung makikita mo naman to si Madeline, hindi naman siya dapat malulungkot kasi may bata roon may bata na maliit at may pwede niyang libangan yun na pwedeng makipaglaro siya roon sa bata na baby. Wow! Dahil tingin ko, mahal na mahal siya ng baby. Mahal na mahal siya na pwede niyang mapagtuunan ng pansin kung siya may nalulungkot, di ba? Ganun yan. Pero, yan nga, sabi natin, nakapag-desisyon na umuwi na lang ng probinsya nila. Doon sa napanood kong video upload na yun, interview siya ni Pugong Biyahero. Doon sa sitwasyon na yun, kung bakit ganun nangyari. At yun nga, sa pag-uusap ng dalawa, sabi nga ni Pugong Biyahero, nanghihinayang siya. Nanghihinayang siya dahil sabi nga ni Pugong Biyahero, nasa kama ka na, ba't ka pa bumalik sa banig? Sabihin, maganda ng kalagayan sana niya roon. Lahat naman ng pangangailangan niya binibigay naman ng sponsor, pero mas ginusto pa niyang umuwi na lang ng probinsya. Dahilan, maaaring nga nalulungkot tong bata na to, na si Madeline, scholar ni Pugong Biyahero at ng kanyang sponsor. Wow! Ayon sa napakinggan ko, gusto ayon sa pagkakasabi ni Pugong Biyahero, nahiwalay siya kay Maylen sa Kaninita. Sabihin, nakikita mo ang isang bata kasi bilang dalagita, alam mo, naghahanap niya ng chikahan niya, yung kausap. Kasi hindi naman siya pwede palagi kausap ng amo niya o ng tinitirahan niya na nag-sponsor sa kanya. Siyempre, bibihira lang naman ganun. Yung palagi, siyempre, nakapokus dapat sa pag-aaral. Pagkagaling sa school, kung anong dapat na assignment, gagawin. Tapos ang assignment, tulong-tulong sa bahay, kahit paano, para hindi ka mainip. Di ba ganun yun? Wow! Dapat ganun ang ginagawa ng bata. Pero ganun pa ba, nakikita ko sa bata, parang kay Madeline, nalulungkot siya. Ibig sabihin, namimiss niya sila, Maylin, mga gano'n, yung banding nila. Kasi di may iwasan sa isang dalagita, yung may kabanding ba? Di ba ganun yun? May kabanding para masaya. Para hindi niya palagi naiisip yung sa probinsya, yung sitwasyon sa probinsya. Di ba ganun yun? Kaso nga lang, yun lang nakikita ko lang kay Madeline sa pagtatanong ni Pugong Biyahero. At yun nga,
Ang naging decision nga ni Madeline ay umuwi nilang sa kanyang pamilya at bumalik na lang ganon. At ayun, hinayaan ng kanyang sponsor. Kung anong gusto niya, edi ibigay. Kasi yan ang gusto ni Madeline eh. So sa salita, di natin maiwasan na tumigil din yung sponsor sa kanya sa pagsuporta sa kanyang pag-aaral. Na kahit nasa probinsya siya, akala niya siguro susuportan pa rin siya ng sponsor niya sa pag-aaral, maaaring hindi ipagpatuloy yun. Diba? Pero ayon naman kay Sir Paul, kay Pugong Biyahero, hindi niya matitiis na hindi bisitahin si Madeline. Katulad nila Julian, binibisita niya. Bibisitahin pa rin niya. So, gusto lang ni Pugong Biyahero iparanas kay Madeline na sa naging desisyon niya na ganun nga, yan talaga. Kailangan talagang magtiis at sundin yung gusto niya. Di ba ganun yan mga viewers ko? Huwag niyo pansinin yan. Pero sa ganang akin naman, sa mga ganyang desisyon, palibhas sa bata pa, ibigay na natin muna yung sitwasyon na ginawa ni Madeline decision. Pag na-realize niya na mali ang ginawa niya, baka siguro naman baka bumalik din siya roon sa sponsor niya. Wow. Total, magkaayon kay Pugong Biyahero, sa narinig ko sa usapan lang ni Madeline, magkakaroon na siya ng kasama doon sa sponsor. At magiging dalawa na sila. Pero, yun nga, ayon kay Pugong Biyahero, sa pag-uusap nila, pinapahanap pa siya ng isa para magkaroon ng kasama uli. Dahil nga ito si Madeline, bumalik na nga doon sa pamilya niya. At yun nga, nasa Davao na nga. Diba? Kaya, tingnan lang natin kung anong magiging decision, kung anong magiging kahinatnan decision ni Madeline. Kung may pagpapatuloy pa ba niyang pag-aaral niya, maaari may pagpatuloy, pero hindi ganong rangya. Ibig sabihin, hindi hatid sundo. Kasi doon sa probinsya, malayo yung eskwelahan na nilalakaran niya. Maglalakad talaga siya. Umulan bumagyo, kung may pasok, o umulan man o hindi, umaraw, maglalakad siya. Samantalang nasa sponsor siya, hatid sundo sa school. Di ba ganun yun? Yan ang pagkakaiba. Kaya ma-realize talaga niya na napakahirap ng isang estudyante na nag-aaral na na naglalakad. Bagamat naranasan niya na dati, bago pa siya pumunta roon sa sponsor niya, mararanasan niya uli ngayon dahil umalis nga siya doon sa sponsor niya. Siyempre ang sponsor, tutuloy yung magtulong sa kanya dahil umayaw na siya. So, ako man sponsor na tumutulong, kung maayaw, ba't ko tutulungan? Ayaw Ayaw magpatulong, di ba? Ganun yun. Ayaw magpatulong Di ba? So, tama lang na iparanas ng isang sponsor yung gusto ni Madeline. Di ba ganun yun mga viewers ko? Gusto iparanas. At yun nga. Pero, huwag naman siya mag-alala dahil ayon kay Sir Paul, tag dito, bibisitahin naman siya. Pero, Wow. paminsan-minsan. Dahil sabi nga ni Pugong Biyahero, lahat naman kayo, minahal ko. Walang sino mang paborito ako sa inyo. Lahat kayo. Kasi mga Wow. scholar nga sila ni Pugong Biyahero. At ng mga sponsor. Di ba? Ganun yun. Scholar nga sila. Kaya sabi ni Pugong Biyahero, wala akong paborito sa inyo. Ayon nga kay Sir Paul, kay Pugong Biyahero, si Mailen tsaka si Ninita, nakakasama rin naman ni Madeline sa SM pag minsan lumalabas sila. Pero hindi lagi. Paminsan-minsan. Di ba ganun yun? Kaso nga lang, itong si Madeline, palibhasa bata pa, nainip siguro do sa kanyang sponsor. Nainip. Kaya minsan ang inip talaga, pag umiral talaga yan.
pag umiral talaga yung init, minsan, baka mapunta pa sa depression. Eh, yan lang naman sa akin. Kuan lang naman. Eh, sa akin lang naman kuan lang. Aking opinion lang yon. Kaya, tama lang yung naging desisyon ng sponsor na, sige, payagan si Madeline na umalis at bumalik sa kanila sa probinsya. Kasi baka ma-depress nga yung bata doon sa kanila. Di ba ganun yun? Baka ma-depress. Hindi makapag-focus sa kanyang pag-aaral dahil nangungulila nga at nalulungkot dahil mag-isa lang sa roon. Hindi katulad ng mga kanila ni Nita at ni Miley kahit paano may kakulitan. Plus yung anak pa ni Teacher Nida. Di ba? So, masaya sila. Hindi katulad ni Madeline, nag-iisa lang siya roon. Hindi naman siya nakapaghintay na magkakaroon pala siya ng kasama na katulad niya rin. Di ba ganun yun, mga viewers ko? Hindi niya naisip yun. Wala sa kanyang isipan na magkakaroon din siya ng kasama balang araw. Pero dahil ang desisyon ng bata, palibasa bata, dalagita, eh, mas pinili niya umuwi na lang bumalik sa kanyang pamilya. So, wait and see na lang tayo kung ano nung may kahinatnan ng kanyang desisyon. Diba ganun yung mga viewers ko? Hintayin lang natin kung anong magiging kahinatnan ng kanyang desisyon. Ganun lang yun. Kawawa naman. So, yun lang sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Yan lang ang aking comment at reaction doon sa napad kong video upload ni Pugong Bihero, sa upload video ni Bugong Bihero sa kanyang scholar na si Madeline. Sa ganang akin, nakakapanghinayang. Kasi minsan lang dumating sa buhay natin ang magkaroon ng sponsor na magpapaaral. Sa panahon ngayon, napakahirap talaga mag-aral nang wala kang financial support, di ba? Mas kung doon sa sitwasyon ni Madeline, kung siyempre mag-aaral siya, bagamat hirap sila sa buhay, mas pipiliin pa pambili ng pagkain kaysa yung sa pamasahe niya papunta sa eskwelahan. Di ba ganun yun? So, magbabaon siya ngayon ng balik sa dati. Kamuting kahoy, kamote, o ano lang may babaon na kung anong na kuha ng kanyang pamilya. Di ba ganun yun? So, balik siya sa dati. Magkakasal siya, kaputi, kung walang maraw, papunta sa school, dadanasin niya uli yun. Kasi gusto nga ni Pugong Bihero, iparanas kay Madeline yung decision niya na mali yung kanyang desisyon. Na nandun na siya, pinundo siya sa school, na nandito sa Cavite. Ayun. Babalik siya ng Davao. Mahirap nga yun. Di ba? So yun na lang monitor lang kay Madeline. Di ba? Ganun na lang. Yan lang ang aking comment. So, yun lang, mga viewers ko, subscriber ko. Nga pala, baka meron pang hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-subscribe lang po, like and share, and comment dito sa baba. At pakiusap lang po, baka pwede po huwag po kayo mag-skip ng ad, kasi meron pong mga ad na yung aking mga video upload. Okay? Wow. So, tuloy lang po tayo sa pagsuporta kay Pugong Bihero at sa kanyang team. Okay? Shout po, Sir Paul, Pugong Bihero, shout po at sa inyong team. Ingat po kayo lagi sa inyong mga misyon dyan sa Mindanao. Okay? Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.